Hello! Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ngayon, ang guest natin, ang dami pumapasok sa isip ko, pero ang isa lang, jack of all trades. Ang dami niyang kayang gawin. Talagang bilib na bilib ako. Artista, host sa TV, sa radyo, naging PA, kung ano-anong pinapasok ng babaeng to, entrepreneurship. Tapos yung mga hosting niya, hindi lang basta sa mga regular na shows, meron yung mga pangkabuhayan pa at lahat. Ay, naku, mabuting kaibigan, magandang babae. Kumakanta ka rin yata. Minsan. Diba? Ganon. Basta, ay, naku, masayang-masaya ako. Hindi lang po ako, palagay ko po, kayong mga tao, kasi alam ko marami nagmamahal sa kanya. Dahil kasi ang dami niya natutulungan, napapayuhan, ganyan. Basta siya yung maraming taong nagmamahal. Dahil nandito, mga kapatid, welcome natin ang tiyang ng bayan, Fan with Ami P. Castillo. Diba? Thank you! Naku, hi to kayo. Napakaganda naman ng introduction mo na yun. Talagang kompleto, ha? Kulang pa nga. Kulang pa, grabe. Thank you. Napakaganda mo naman. Maubos na yung oras pag in-intro, yung totoong intro na gusto ko eh. Alam mo, nung tinawagan mo ko na gagawin to, hindi ako talaga nagdalawang isip. Kasi Salamat talaga. sa napakahabang panahon, kilala ko po si Ami bilang kaibigan ng pinsang kong si Lorna Tolentino. Yes. Lagi po kami nagkikita sa mga parties, sa mga events, pero never tayong nakatrabaho together. Oo nga. Kasi hindi naman magmamatch yung acting ko sa acting mo dahil napakahusay mo. Ay, sobra. Hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa. Hindi ko kaya yung ganong actingan. Kaya, nako, talagang nung sinabi mong mag-guest ako sa YouTube channel mo, oo, agad ako talaga. Ay, salamat kasi excited talaga. akong makita ka, makapag-share sa'yo at sa mga followers mo sa YouTube channel mo. Kaya congratulations! Dahil napakadaming matatouch at mai-inspire dito sa YouTube channel mo. Thank you for having Glory me. to God talaga. Oh yes, Glory talaga. to God. Ay, salamat talaga. Ang dali mong kausap, pinagbigyan mo kaagad ako. Oo naman, Siyempre, excited para kay ako. Lord. Oo naman, Oo. talaga, para kay Lord. Kumusta na? Naku, eto, by the grace of God, talagang buhay pa din, di ba? Siyempre Sabi naman. ko nga, siya talaga ang reason kung bakit na tayo everyday, energized, Okay. di ba? Oo. At nakakagalaw araw-araw, di ba? Correct. Sa pagising pa lang natin sa umaga, talagang thank you, Lord. Thank you sa araw na to. Buhay ako, di ba? Buhay tayo na nakakapagbigay ng inspirasyon in our own small little way, may it be small or big, di ba? Nakakapagbigay tayo ng inspirasyon every day. So, lalo na sa mga kababaihan, di ba? Anyway, sabi mo, lahat, parang only by His grace. Oh, Dahil yes. sa tulong niya, dahil sa Oo, Kanya. oo. Kailan nag-umpisa yan? Paano nangyari yan? Oo. Siyempre, dati, parang may mga pinagdaanan. Naku, ang dami kong pinagdaanan Oo, in oo. my past. Sobra. Sabi siguro kung i-describe ni Lord tong anak kong tong si Ami Perez, naku, napakatigas ng ulo niyan. Talaga ba? Oo, sasabihin siguro ni Lord, ilang beses kung tinuktok ang ulo niyan. Oo. Pero ayaw makinig. Oo, siguro sinimulan niya akong tuktukin mga 17 years old pa lang ako. Okay. I cannot naman really claim that I'm religious, pero I'm the type of person na I always try to connect with Him. Meaning to say, bata pa lang ako, talagang meron akong, parang, hindi ko naman masabing calling, or meron akong yung parang feeling na gusto ko siyang ma-reach out, Okay. makilala. So, dati, yung mga ka-age ko, nung bata sila, meron silang parang mga diary, di ba? So, ako nung bata, meron akong diary, pero ang sinusulat ko doon, kay Jesus. Yung parang kami yung may love letter ako sa kanya. Yung lahat ng bagay, pinagpapasalamat ko, ganyan. Sulat ako sa kanya. Tapos, until something bad happened sa buhay ko, which was yung marriage ko nga, Okay. na hindi naging maganda nung time na yon. So, I stopped writing him a letter. Ilang taong ka niya? Nung mga 27 ako. Oh, So, okay. basta I started mga ganon, 17, 18, na lagi akong tinatry ko mag-reconnect sa kanya, mag-connect, reconnect, parang ganyan. Tapos, nung may nangyaring hindi maganda sa buhay ko, which was yun nga, yung marriage ko, nag-fail, nag-stop akong sumulat sa kanya. And then, I started questioning him. Sabi ko, bakit nangyari to? Parang, alam mo naman, bata pa lang ako, nag-aaral pa lang ako ng high school,
kino-question ko na yung teacher ko sa chemistry na bakit ko kailangan mag-aral nito mag-housewife lang naman ako. Yun ang lagi kong sinasabi. Because I grew up, nakikita ko yung nanay at tatay ko na buo yung family, yung nanay ko, housewife. So parang ang goal ko lang nun, maging simpleng housewife. So alam ni Lord yun na, yun yung gusto ko na pangarap ko sa buhay, Pareho maging tayo dyan. kagaya ng nanay ko lang. Oh. Hindi naman lang, pero yung bang, yun yung gusto kong ma-achieve sa buhay ko. Kasi nakikita ko yung nanay ko, masaya siya dun sa ginagawa niya, na nagluluto siya para sa amin, siya yung nag-a-attend sa bahay, everything, siya talaga lahat. Hands-on. So parang gusto ko ganun din ako. So nung nag-fail yung marriage ko, parang tinanong ko si Lord, ba't ka ganun? Sabi ko. Ba't hinayaan mong mangyari yun sa akin? Sabi ko. It came to a point na pumunta ako dun sa roof deck nung condo kung saan ako nakatira dati Okay. with my ex-husband. So katingin talaga ako sa langit na ganyan. Kinakausap ko talaga siya. Sabi ko, ano, Lord, marami ka pa bang ipapadalang mga trials, ganyan, mga tests? Keep it coming! Sabi ko pang ganyan sa kanya. Talaga? Oo. So parang sabi ko noon, parang pagod na ako, Lord. Ang dami namang mga test. Bakit mo naman inalaw na mangyari to sa akin? Na alam mo namang ang gusto ko lang sa buhay ay married life na simple. Tapos nung time na yun, syempre, hurting ako kasi when I got married, pregnant na ako noon. So I didn't want to disappoint my dad. So ang daming sunod-sunod na maling decisions na ginawa ko, maling choices na ginawa ko, na parang inaano ko yung sarili ko na sinabi ko sa papa ko na, pa, hindi yun, kumbaga, hindi mo dapat i-blame yung sarili mo na mali yung pagpapalaki mo sa akin. Ako na yun, decision ko na yun. Ako na yung mali doon. So parang ayokong mapahiya yung papa ko, kaya tinuloy ko yung kasal. So nung nare-realize ko na yung lahat ng yun, alam mo yun, pumunta ako sa simbahan, umiiyak ako talaga, nagdadasal ako habang tumutulo talaga yung luha ko. Tapos kino-question ko talaga si Lord, bakit? Bakit? Ganyan. Hanggang eto na si Melissa De Leon, dumating sa buhay ko. Magkasama kami nun sa Salinggo na po sila. So feeling ko talaga, pinadala siya ni Lord nung time na yon. Sabi niya, tutukan mo tong kaibigan mo to. Parang ganon. It was 1998. 1997 nung kinasal ako. Okay. So 1998, binigyan niya ako ng Bible. And up to Okay. now, that Bible is still with me. Wow. Oo. And during the pandemic, binasa ko ng maraming beses yun. Ang dami nang ang ano nun eh. Kumbaga sa ano. Markers na. Markers, oo. Parang, ano na Marami siya. ng notes. Madami ng notes siya ngayon. So, nung time na yon, sabi ko, pinadala ni Lord si Melissa talaga para tutukan ako and to really know the Lord deeper. So, nung time na yon, inaccept ko na si Jesus Christ. Okay. So, I went to GCF from another church, from an old church. I went to GCF and then I started to write Him a letter again. Si Lord. Si Lord. So, sulat ulit ako. Yung tipong, kahit na simpleng parking lang, pinapasalamatan ko si Lord, ganyan. Amen. Oo. Yun talagang, recent nga lang meron akong assignment sa Showtime na kailangan ko ng orange na blouse. Okay. So, nakakatawa. Sabi ko kay Lord, Lord, meron lang akong 30 minutes para gawin ito. Kailangan pagdating ko sa Trinoma, ganyan yung prayers ko sa kanya, specific. Sabi ko, kailangan pagdating ko sa Trinoma, yung parking ko, nasa tapat nung entrance nung landmark. Drive ako. Pagdating ko doon, voila! Nasa tapat ng hagdanan. Ang galing niya, no? Ang galing, di ba? Ang sweet-sweet Sweet. niya, no? Pag-park ko, akit ako, sabi ko, Lord, kailangan 30 minutes lang to, ha? Kailangan makita ko yung orange kaagad. Kasi, live ang Showtime. So, hindi pwedeng malate ako. Kasi first body, yung ako ang mag-host, yung Karaoke Kids. Okay. Pagdating ko doon, pagbaba ko ng escalator, third floor yun, di ba? Pagbaba ko ng escalator, ayan na siya, orange, kasing kulay nung requirement na kailangan mo. Sabi niya sa akin, be still and know that I am God. Kinuha ko yung orange. Diba? Sabi ko talaga, ang galing ni Lord. Diba? Oh, so looking back, nung 1998 na tinanggap ko siya, ang dami ko pang ang dami ko pang, sabihin na nating,
lubak na dinaanan. Okay. Hindi pa ako fully nag-trust sa kanya noon. Mhm. Like, looking back, nung inalala ko yung marriage ko, lahat yun pinilit ko, Ami. Bilang isang tao. The way I look at it now, as a person na meron ng personal relationship kay Lord, Mhm. lahat yun, pinilit ko. Pinilit kong makasal ng age 27 kasi nagpadala ko dun sa pressure ng mundo na dapat 27 may asawa ka na. Di ba ganun namang sinasabi ng mga lolo't lola natin dati, tita-tita? Dapat 27 may asawa ka na. Dapat 27 may anak ka na. Dapat ganitong edad, meron ka ng bahay at lupa. So, pinilit ko yun. Oo. So, feeling ko, it was not God's plan for me. Ayun. So, that's the reason why ang dami kong naging struggle, ang dami kong naging challenges. Ayoko siyang tawaging problema Kasi, nung natuto ko at nung nagkaroon ako ng deeper relationship kay Lord, alam ko na even now, my husband would tell me, hindi yan problema. Challenges lang yan. Malalagpasan natin yan with the Lord. Laging ganon. So, nung time na yun, alam ko na yung pagiging Kristiyano ko. Kasi 'di ba, when we pray, 'di ba lagi tayong, Lord, eto sana yung gusto ko, ganyan, specific yung prayers mo, 'di ba? Pero laging pag nagpe-pray ka, gusto mo pa rin yung gusto mo masusunod. 'Di ba? Ugali natin yan. Ugali natin yan Nature natin. bilang tao. Nature Yes. natin yan bilang tao. So yung tipong hindi tayo you don't give that complete trust pa kay Lord. So feeling ko, nung first few years ko, with my relationship with the Lord, ganun pa ako. Dinidictate ko pa sa Kanya na, sige Lord ayan, parang, sige Lord ito yung susundin kita pero sana Lord ganito nakikibargain ka pa, pero Lord sana, ganyan ako. So, marami pa rin akong mga pinagdaanan noon ng mga mistakes na that led to mga wrong decisions. Kaya sabi ko kanina, di ba sa umpisa, sabi ni Lord, matigas ang ulo nitong batang to Kasi, ang dami ko pang mga pinagdaanan ng mga maling relationships Okay. somewhere along the way Okay. before I met my husband now. So, nung nangyayari ang lahat ng yon, I feel that during that time, I haven't given the Lord that complete Hindi talaga trust. 100%. Hindi Lord 100%. Hindi 100%. Hindi total surrender. Hindi total Okay. surrender. And then I realized na in your journey in having that relationship with the Lord, you really have to give Him that 100%. Diba? When you Yes. seek me, diba? You will find me. Pero you have to give your 100%. Yes. So, yun yung inaral ko at pinag-pray ko lagi. And Lord, sige po, sana po talaga yung heart ko maging ganon. Na I will completely trust you. Seek me with all your heart. sabi. Seek me with all your heart. Diba? Yun ang sabi. So, yun yung naging struggle ko for many, many years. And that's the reason why ang dami kong failed relationships in between in that, sabihin na natin, close to 15 years. Wow. Yeah. Na ang dami kong mga, kumbaga sa may mga pinuntahan akong kalsada na sementado, merong iba lubak-lubak, merong iba espalto, Bato-bato. bato-bato. Tapos mamaya makikita na naman ni Lord ako, Ami, nandiyan ka pala. Meron din putik doon. May putik din doon. Sabi ni Lord, hindi ka pa talaga natuto, ha? Gusto mo pa, nasa sadlak ka ng putik, ha? Ami, ni-reach na naman niya yung hand niya. Until it came to a point na nalulunod na ako, na-realize ko. Okay. Nalulunod na ako. And everybody was telling me, Ami, langoy. Binabato nila yung salbabida, lahat. And I'm speaking of sina Melissa to, and other group of people na nagde-disciple sa akin. Nagbabato na ng mga salbabida, nandun sila sa bridge. Ako si Gaga, ito na, nalulunod. Wala akong ginagawa, ayoko. When I know the solution, kunin ko lang yung salbabida na nakalagay, Lord, ang liwanag. Jesus. Lord Jesus, yun na, kukunin mo lang, Ami. Pero ayoko. Bakit? Bakit nga? Kasi nga, matigas ulo ko Feeling ko kaya ko bilang tao, solusyonan ng lahat.
Di ba? Kasi nasanay tayo ng ganun eh. And then one day, sabi ko, Lord, lahat na po yata ng mali sa relationship na try ko. Girl, boy, bakla, tomboy. Pati yata animal. Patawa na yon. Patawa na yon. Joke lang yon. Joke lang yon. So until I told the matanda, bata, Okay. parang I told the Lord, Lord, ayoko na po. I surrender, sabi ko kay Lord. Then I grab the life vest that says, Lord Jesus Christ, I need you. I will put on that salbabida. Pakihatak po ako, Lord. Yes. Kasi lubog na ako. And then I said, Lord, ayoko na. And Ami, lahat ng pwedeng worldly things na ma-imagine mo, nakita ko with my own eyes. Fame, money, lahat yan nakita ko. Power, lahat yan nakita ko. Pinakita lahat yan sa akin ni Lord. Naranasan mo lahat. Naranasan ko lahat yan. Gusto mo pumunta bukas sa Hong Kong? Pak, Hong Kong ka. May manliligaw akong ganun. Gusto mong bumili ng ganito kamahal na pak, bibigay niya. Pero hindi niya mahal yung anak ko. So sabi ko, Lord, hindi ito. So sabi ko, ayoko na, Lord. This is it. I surrender. Kayo na po ang bahala. So umabot na ako dun sa, hindi na ako magbabargain sa'yo, Lord. Okay. If you choose na maging matandang dalaga ako for the rest of my life, I will accept it. If kaming dalawa na lang ng anak ko. But, if you will give me another chance, Lord, I promise, sabi ko, magpapakatino ako. Sabi ko talaga kay Lord, gagawin ko po ang lahat para maitama yung dapat itama. Sabi ko. So, naniwala ako at in-embrace ko yun. Okay. At sinabi ko, the Lord is the God of many chances. Amen. At pinakita at pinaramdam niya yun sa akin. The whole time in my journey. Okay. Because biglang dumating si Carlo. Okay. Sabi ko, Lord, bakit naman nagpadala ka ng taong bata pa kesa sa akin? Ito yung asawa mo ngayon. Di ba? Oo. 10 years 10 older ka? years older ako, 10 years younger Hindi ka siya. nag-iisip. So sabi ko, Lord, bakit naman nagpadala ka 10 years younger, tapos taga-conservative Baptist Church? Sabi ko, talaga namang kailangan talagang, kumbaga sa lukot na damit, Oo. paplansyahin talaga ako ni Lord. Oo. Yung talagang plansyang-plansya. Sa dami ng mga mistakes na nangyari in my past, 'di ba? Ang pinaka nakakatawa talaga sa lahat, 'di ba? Yung nagpatato ako nung bata ako, syempre. Talaga ba? Oo, the things that you do when you're young. Ano nakalagay sa and tattoo wild. mo? Logo pa ng MTV yan, yung magandang Matagal. tanghali bayan. Dahil nga natanggal Oo. yung show, 'di ba? Oo. So when I met Carlo, yung family nila, lahat taga-conservative Baptist Church. Oh, okay. So, may tattoo ako. Tuwing nagkikita kami, tinatakpan ko yan ng Minimakeupan concealer. mo. Minimakeupan ko. Talaga sabi ko, naku Lord, nakakahiya naman po, sabi ko. Oo. But you know, they were so nice. Okay. They accepted me and Adi as if si Adi was their own. No judgment, no question. Walang question, walang whatsoever. It was all love and kindness and acceptance na punong-puno ng pagmamahal. And even yung age ko. Tapos, nung sinabi ko kay Carlo, sabi ko, bakit ako? Sabi niya, ikaw ang gusto ko, ikaw ang pinipili ko. Okay. Sabi ko, sige. Tapos, sabi niya, if okay lang sa'yo, sabi niya, I will show you kung gaano kita kamahal, alagaan ko yung anak mo, alagaan kita, ganyan. Oh. And then, ang unang test nun, may camping si Adi sa school. Okay. Kailangan kasama tatay. Si Adi Ilang during taon that si- time, Okay. I think was
9 years old. 9 na. may 9, isip na. oo. Okay. Tinanong ko yun kay Adi. Sabi ko, Adi, I'm going to see someone. Is it okay? Sabi niya, okay, Mama, as long as he's not going to hurt you physically and emotionally, it's okay with me. Do you like him? Sabi ko, yeah. I think he's gonna be good for you. Sabi ko gano'n. It's the first time na kinausap ko si Adi. Yung mga dating dinidate ko, hindi ko sinasabi kay Adi. Kasi ayoko siyang ma-hurt. At kasi siguro alam mo na hindi pa rin sila yung... Pinadala ni Lord. Oo. So, nung time na yon, nag-camping silang dalawa. Tapos tumatawag sa akin si Carlo. Naku, babe, yung anak mo na number 2, paano ba ito? Di hugasan mo yung puwet, sabi ko. So, hinay niya, nag-effort siya. Tapos, tinanong ko si Adi after, sabi ko, how was it, Adi? Do you like him? Sabi niya, yeah, Mama, 85%. Nung una, 85%. Oo. Tapos, nag-time zone sila, namasyal sila, so naging 95%. And then finally, after ilang months, we've decided to live together. Okay. And then during that time, we would go to church sa CCBC. And then eto na yung mga maraming challenges pa. Because aware kami ni Carlo na it's not good in the eyes of people, in the eyes of God, that we're living together. Pero, parang ang binargain ko again kay Lord, sabi ko, Lord, the clock is ticking. Sabi ko, gusto ko pang magkaanak. Sabi ko. So, another faith-stretching moment yung nangyari na nagbakasyon kami sa Baguio, napilayan ako. Okay. So, parang, Lord, ano na naman po ba ito? Sabi ko. So, di ba, usually, pagka ganun, iisipin mo, naku, pinarurusahan ako ni Lord. Iniisip mo yun kasi nakipag-live-in ka nang hindi pa kasal. Yes. So, alam mo sa utak mo na hindi dapat. O, yun. Yes. Kasi, kahit yung pumasok ka lang sa church, alam mo yung how the devil is trying to confuse your brain by telling you na, bakit ka nandito? Ba't ka nag-church? Okay. Hindi mo deserve mag-church. Oh, okay. Ganon. Oo. Pero alam mo in your heart that you want to change eh. You want to do things right. Diba? For your kids, for yourself, for God, diba? Pero parang gaganunin ka ng demonyo, lalasunin yung isip mo, diba? Pero lalabanan mo yun. So, nung napilayan ako, sabi ko, Lord, bakit nangyari to? Sabi niya sa akin, kasi masyado kang madaming ginagawa. Okay. Sabi niya, wala kang time sa akin. Sabi niya, masyado kang nagka-time sa trabaho mo, kay Carlo, kay Adi, siguro sa akin muna. So, 3 months yun. Kami lang ni Lord nag-uusap. Siyempre, wala ka namang ibang kasama sa kwarto, di ba? Magbabasa ka, magde-devotion ka, di ba? And then I realized, Lord, ang halaga pala ng binti natin, ng legs natin. Di ba? Dati hindi mo naman nare-realize yun eh. Basta lalabas ka lang ng bahay, maglalakad ka, hindi mo naman pinasasalamatan yung legs mo sa araw-araw, di ba? Kasi feeling mo, nandyan siya. Ordinary lang kasi lagi nandyan. Lagi Taken for nandyan. granted. Taken for granted, di ba? So, nung time na yun, nakita ko yung hirap. Kasi, alam mo yung, naranasan mo ba yung pupunta ka ng banyo, naglalakad ka ganito? Ganyan. Grabe. Oo. Kasi, yung hindi ka pwedeng, wala pa akong, crutches. Oo. And ayokong gamitin yung crutches. Kasi feeling ko, banyo lang naman. Oo. Sa puwet ako lalakad. Oo. Tapos alam mo yun, doon ko naisip, Lord, importante pala ang paa. So, nung time na yun, 3 months, sabi ni Lord, pahinga ka. And during that time, hinakausap ko yung OB-GYN ko, sabi ko, Dok, 40 plus na ako, sabi ko. Malapit na magsarado ang tindahan. Okay. Wala nang magiging finished product, sabi ko. Kaya pa ba? Sabi ko. Sabi niya, kaya pa naman, sabi niya. So, lahat na ginawa namin, ganyan. So, nung napilay ako, nagkaroon ako ng time to rest because ang sabi niya sa akin, you have to stop smoking, you have to stop drinking. Dati nung bata ako, lahat yan talaga ginagawa ko. So, nung nakilala ko si Lord, lahat yun, give up ko din. So, nung give up ko lahat yun, after ilang months, eto na, nung pruning moment na yun, nabuntis ako. So, I had Kyle. Okay. So, we thank the Lord. Lord, thank you po.
But again, we are waiting for the annulment. Because yung pagkaka-sequencing ng buhay ko, gulo-gulo na eh. Di ba? But in the eyes of God, gusto naming ayusin ang lahat. So after po nito, Lord, paano po ba natin maaayos? So ganyan na naman, ang gulo na naman. So mamaya-maya, another faith-stretching moment ang nangyari. Nawala ako sa ABS, napunta naman ako sa TV5. So sabi ko, Lord, anong mangyayari? Bakit ganito? So, tinuro na naman niya sa akin, trust in me, Ami. So, lipat ako, di ba? Tapos nagkagulo-gulo, nagtrabaho ako sa TV5, natapos ang kontrata ko sa TV5, tapos bumalik ulit ako sa ABS. Nung bumalik ako sa ABS, nabuntis ako ulit. Pero nung time na yon, kailangan ko nang magpahinga. Kasi I was already 43. No, yung first pa ko pala, I was 38 kay Kyle. 43 yung last ko kay Seiya. So, naka-bed rest ako nun. And during that time, nung nangyayari ang lahat ng yun, pinoprocess namin ulit yung annulment ko. Because nung first time, di ba, it was denied. And then we refiled again another case. So it was only that time, nung pinanganak si Isaiah, that's why we called him Isaiah, because he was the bearer of good news. And that was the time na nakuha ko yung annulment ko. Hallelujah. And that was the time, and the same year, November, nung kinasal na kami ni Carlo. Okay. At it was the same year na nung inadapt na ni Carlo si Adi to become a Castillo. So, sobrang pasasalamat ko nun kay Lord kasi inayos niya. Alam mo yung pinanghawakan ko yung in His time, He will fix everything. Yung ako yung parang, Lord, complete surrender lang talaga. Hindi na, no ifs, no buts, wala nang ganun. Wala na akong parang kino-question ko siya, hindi na. Kahit nung nangyari na nagkagulo ulit, 'di ba? Nawala ng franchise ang ABS. Okay. Oo. Oh, 'di ba? Another ano na naman 'yun. Paano na ang life? Oo. 'Di ba? So nung in-announce 'yun, tas nag-sign off sa TV Patrol, si Nolly, si Kabayan, si Ted, tapos basta yung TV Patrol nun. Si Ted yung nagpaalam parang naiiyak ako nun. Pero umakyat ako sa kwarto. Hindi ko pinakita sa mga anak ko. Tapos meron kasi ako sa kwarto ko, ang tawag ko doon, tiny room. Tapos may bintana siya, ganyan, na nakaharap sa parang park doon sa amin. Tapos may clouds. Specifically, ni-request ko yun sa asawa ko para pagka nagde-devotion ako, Doon. quiet time, doon ako, nakabukas yung blinds. So, umupo ako doon. Tapos pag upo ko, sabi ko, paano na to, Lord? Gumanon ako. Alam mo, ang linaw, narinig ko talaga, sabi niya, kailan ba kita pinabayaan, Ami? Nahiya ako. Sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko talaga, sorry. Sabi ko, sorry talaga. Sorry na nag-doubt ako. Sorry na tinanong ko yun. Sabi ko, sorry talaga, sabi ko. Tapos after nun, hindi na. Na-relax ka na. Na-relax na ako. Peace. Oo. Kasi, alam niya yun eh. Alam ni Lord na warrior ako. Kasi I remember nung nagkakagulo sa TV5 noon, whether babalik ako ng ABS or hindi. Di ba kasi alam mo yan, ganyan tayo eh. Yung pag matatapos na yung kontrata or matatapos na yung isang show, di ba nagpapanik ka na? Anong next? Saan tayo kukuha ng next na income natin? Kasi kumbaga parang, ano tayo eh, no work, no pay. Yes. Wala tayong insurance, wala tayong mga ganyan, di ba? Akala ng mga tao meron tayong paid leave, wala naman tayong gano'n. Wala tayong mga hospital allowance. Wow. So, from TV5, nung bumalik ako ng ABS, ang naging offer lang nun was Singing Bee. So, parang ako, Lord, okay. Tapos natapos yung Singing Bee. So, sabi ko nun, what's next? So, habang nagsha-shower ako nun, naalala ko. Sabi ko kay Lord, nakakahiya na, sabi ko. Habang nagsha-shower ako, sabi ko,
Hindi talaga. Promise, Lord. Ganyan ako lagi sa kanya. Para nga akong para akong ewan. Lord, promise talaga. Sabi ko, this time, hindi na talaga ako magda-doubt. Hindi ako mag-worry. Alam mo, umabot ako dati, meron akong note na nakalagay, worrying is a sin. Oo. Pag nagtututbrush ako sa umaga, nakalagay yan sa salamin. Kasi talagang, worrier ako. Sabi ko talaga, Lord, sige, kung anong ibibigay mong work, yun na yun, sabi ko. Hindi na ako mag-iisip ng anything, hindi ako mag-worry, ganyan. Alam mo, kinabukasan, tinawag ako sa ABS. Ami, may gagawin ka after singing B. So, mag-uumagang kay ganda ka, tapos meron kang radyong gagawin, tapos gagawin mo yung showtime. Sabi ko, thank you, Lord. Sinagot na naman niya. Superwoman ka, no? Diba? So sabi ko, parang, hindi na ako to. Lagi ko yan sinasabi when people ask me, paano ka tumagal sa trabaho ng ganun katagal? Even the fact na natanggal na ako sa Magandang Tanghali Bayan before, na sobrang ikinalungkot ko yun, ikinadepress ko before, na sobrang ikinagalit ko dati kay Lord yun. Kasi that was the time na wala akong ibang bread and butter, kundi yun. Tapos hiwalay pa ako nung time na yun. So parang inisip ko, bakit naman gagawin ni Lord yun na tinanggalan ako ng trabaho? So nung binalik ako ni Lord sa noontime show, sabi ko kay Lord, ano ba ang purpose ko? Kasi nung tinanggal mo ako dito, hurting ako nun eh. It took me like almost 3 years bago ako nanood ng noontime ulit. So, nung sinabihan ako na babalik ako sa showtime, akala ko bilang hurado. Tapos hindi. Host daw. Okay. Tapos hanggang December, tatry daw. Tapos nung December, okay na. Tuloy-tuloy na. Anong year ito? 2013, I think. So, nung nangyari yun, so syempre, may personal relationship na ako kay Lord. So, nung time na yun, kasi si Kuya Kim yung nagdadasal pagka-start ng show. So, there was a time na absent siya. So, ako ang pinipili nilang mag-lead. Alam mo yung demonyo, talagang grabe pagka inano ka, talagang iaano niya sa utak mo na, ba't ikaw? Ba't ikaw magdadasal? Anong feeling mo? Original host ka dito? Ganyan. So, kayong, lalabanan ko to. Talaga ako magdadasal. Ganyan. So, tinanong ko si Lord, anong purpose ko? Ba't mo ako binalik dito? Paulit-ulit yung tinatanong ko siya. Then, na-realize ko, siguro baka para i-guide sila, para din magkaroon sila ng personal relationship with the Lord, para din makita nila na ang trabaho natin ay hindi permanente. So, kahit papaano ma-inspire ko sila na makapag-ipon, 'di ba? Ma-share ko yung konting knowledge ko about hosting, na kahit papaano alam mo yun, mapakita ko sa kanila yung love natin sa craft natin, 'di ba? Na hindi lahat nabibigyan ng opportunity to do a noontime show, to do a daily show for that matter, 'di ba? Na ibang daigdig siya. So, syempre nung una, ang hirap yon para sa akin. It's a test. Kasi iba-iba silang tao, iba-ibang ugali, di ba? So, I had to reach out to each and every one of them. Inaral ko yung mga ugali nila, yung gusto nila, and I have shown them love, kindness, and patience, and yun yung pinakita ko sa kanila. Hindi ko sila ginudge, hindi rin nila ako ginudge, and sobra kong na-appreciate yung respect na binibigay nila sa akin, yung love na pinapakita nila sa akin, yung importance na pinapakita nila sa akin, and ganun din ako sa kanila. So parang, dun ko na-realize na, kaya ako nilagay ni Lord dyan. Ito yung mga papastolin ko. And I love doing it for them. I love doing it for the Lord, and gusto ko na makita nila na nagsashine ako para kay Jesus in doing that. So, every day, pagising ko, may group chat kami, mag-share ako ng mga Bible verse sa kanila, mag-share ako ng daily devotion. So, nung mga time na marami kaming mga challenges na pinagdaanan sa show, madami yan. Kami ni Ogie yung salt and light. Okay, kumbaga, sabi ko nga napaka-blessed nung show kasi napakarami namin doon na talagang may personal relationship kay Lord. Ako, si Teddy,
si Ann, si Ryan, Mhm. si Vice, lahat kami actually, napakadami. Oo. Na unti-unti, alam mo yung nakikita namin na in everything that we do for the show, Mhm. nililift namin kay Lord. And we pray before and after namin gawin yung show. Mhm. Di ba? At alam namin na lahat ng mga pinagdaanan namin, lagi kong sinasabi yun sa kanila, nako, ito yung pruning moment natin with the Lord. Nawala yung ABS during the Nung time. nawala yung ABS, tapos kayo. nag-transfer kami, napunta kami sa TV5, tapos sino ba naman mag-aakalang nagkagulo-gulo-gulo-gulo sila, napunta kami sa sa GTV, tapos napunta kami sa GMA7, tapos napunta kami ngayon, eto na, Oo. nandito na kami. Maayos na. Maayos na. Na magugulat kayo, everyday yan, pag may mga challenges kami pinagdadaanan, lagi namin sinasabi, kung anong will ni Lord, dun kami. Lagi ka namin. nagpe-pray, lagi mo hinihiling ka. Lahat ng hiningi mo binigay sa'yo. Okay, mga hindi rin binigay sa'yo. Meron ding hindi. Okay? At saka malinaw narinig ko. Meron ako naging offer na, ang laki ng sweldo, ang laki ng opportunity. Naalala ko pa nga nun naliligo ako. Tapos tinanong ko kay Lord, Lord, tatanggapin ko ba yung work? Sabi ni Lord, it's a no. Okay. So, pinapaalam mo sa kanya kung tatanggapin mo rin ng trabaho. Oo. Okay. Mhm. Lahat. Ngayon, ganun na ako. Oo. Talagang malinaw, sinabi niya sa akin, it's a no. Kahit na alam kong pwede yun magbigay ng magandang buhay para sa pamilya ko, pero nung sinabi ni Lord, it's a no, hindi na ako Lord, bakit naman? Hindi na ako Mo, bakit siya nag-no? Feeling ko it will not be good for me and the family. Feeling ko it will lead to other things na baka matempt ako. Okay. Medyo kasi ako dyan yung nakikita ko na pag medyo alam kong mapupunta ito sa medyo worldly, ganyan. Alam ko na, Lord, hindi tayo dyan, di ba? Gaganon ako. Sabi niya sa akin, oo, Ami, huwag tayo dyan. Dito ka, ganyan. Yun. Kaya, twice na nangyari this year. And even last year. Kahit nung after nung nawala yung franchise, may mga naging offer. Maraming sinabi si Lord na, it's a no. It's a no. Oo. So, nag-trust ako completely sa Kanya. Yun yung talagang pinag-pray ko na ma-practice ko siya by heart. Yung trusting Him completely. Yun talaga yung pinagpe-pray ko. Ngayon naman ang pinagpe-pray ko, Lord, 100% matapos ko ang Bible na mabasa. Kasi ang hirap talaga. Pero yan talaga yung pinagpe-pray ko sa Kanya. At saka yung next kong pinagpe-pray is yung, Lord, sana talaga makapag-reach out ako sa maraming tao, na mabless ko sila with how you dealt with me, kung paano mo pinakita sa akin yung second chances. Kasi siya na to talaga I mean, in everything that I do now, with that, yung tagal natin sa trabaho na to, si Lord na to hindi na tayo to This is to glorify Him na Kaya lagi kong sinasabi, every time umiikot ako sa ibang mga churches or sa ibang bansa, nakapag-speak na rin ako sa Taiwan, lagi ko sinasabi, #shine for Jesus. Laging ganun. It's all about Him. Hallelujah. It's always Him. Kasi wala na, hindi na ako to. Sino man mag-aakalang sa edad natin to, hindi na nga natin minsan mabasa yung pagkalayo-layo. Pero si Lord, ginagawa ng paraan. Nabasa ko yun. Si Lord yan. O, di ba? Imagine mo. Kaya talagang sabi ko, si Lord na talaga ito. Kasi there was a point in my life na sinabi ko, naku, wala na yatang kukuha sa akin. Sabi ng asawa ko, naku, ayan ka na naman. Di ka na naman believe kay Lord. Sabihin niya yan sa akin. Bakit hindi mo hayaan si Lord ang mag-decide niyan kung kailan ka ihinto or ano? Bakit mo siya pinangungunahan, sabi ng asawa ko. Lagi niya sinasabi yun. Ito, bago mo pa narinig Magtiwala. Magtiwala kailan ka ba lang. kita pinabayaan? Oo. Oh, Diba? So ngayon, hindi ka na nagko-question. Oo, hindi na. At saka ang isa pang pinagpe-pray ko ngayon na sana, Lord, if and when, sabi ko, may challenges na dumating ulit sa buhay ko. Gusto ko na pag-journey ko yun, whether it's health or ano. Kasi ang dami kong nakikita ngayon na nag-journey ng health nila Okay. na
Oo. Di ba? Iniisip nila na, baka pinarurusahan ako ni Lord. May To- dahilan. May dahilan. Mm-mm. Like when pandemic came, sabi ko, maaring sa ibang tao, hindi maganda yung mga nangyari dahil, of course, meron tayong mga kaibigan, kamag-anak na they lost their loved ones because of the virus, sabi ko. But some were able to find the Lord. Mm. And some were able to have a deeper relationship with the Lord. Mm. Diba? And ako, during the pandemic, I was able to spend more time with the Lord. Amen. I was able to read the Bible more, and I was able to spend time with my family na sa sobrang busy ng schedule natin, di ba? So, feeling ko, dun sa mga taong nag-journey ngayon na kung kayo man ay may sakit, or kung kayo man ay natanggal sa trabaho, or kung ano man yung challenges na pinagdadaanan ninyo, ang dapat na maging constant na nandun, na dapat maisip nyo, ay nandyan si Lord. Amen. Baka nakakalimutan nyo lang Mm. na mag-hello sa Kanya. Oo. Di ba? Yes. Nandyan lang siya. Hindi nyo lang siguro naisip pang tawagin siya. And at the same time, kilalanin at And kilalanin. At sundin. At sundin, Okay. di ba? So, let's say, kung sinabi ng doktor nyo na, 2 months, 3 months, kailangan kang mag-recover Mhm. or magpagaling or mag-therapy, Mhm. di ba? You enjoy that time Mhm. to be with yourself and to be with the Lord. And something good will come out. I am very sure of that. And kung hindi man, sabihin mo na, sinagot ni Lord yung prayers mo sa gusto mo, Mhm. meron pa ding sagot si Lord doon. Amen. Di ba? Amen. Kasi nga, kailangan, surrender mo. Yes. Hindi yung gusto mo na naman ang masusunod. Di ba? Kaya di ba minsan sinasabi natin, bakit si Lord naman, ang prayer ko gumaling? Mm. Kunyari lang, may loved one ka, Mm. bakit naman si Lord, ang prayer ko gumaling siya? Bakit naman namatay? Oo. Anong sagot? Yun ang plan ni Lord para sa kanya eh. Okay. Yun yung better plan ni Lord para sa kanya. Tsaka ang tingin natin kasi pag namatay, parang masama yung nangyari sa kanya. Hindi. But kung meron personal relationship Relationship with the Lord, kaya nandun na siya kay Lord. Masaya diba? na siya. Maganda na ang kalagayan niya. Exactly. Mm-mm. Diba? So, dapat alam din natin yung pagtanggap na yun. Kung mahal natin siya, mas mahal siya ng Diyos. So, no? Yes. Mas mamahalin at mas aalagaan. Hindi natin kayang ibigay yung kayang bigay ng Diyos. Yes. Gusto niya siya na mag-alaga. True. How do you spend your quiet time? Yung hindi talaga ako nagsasalita. Nakikinig ka lang sa kanya. Kasi sabi ni Lord, ang daldal nitong anak kong to. Yung hinihintay ko lang talaga siya, Lord, anong sasabihin mo? Okay. And then after that, I do my praise and worship songs. And then I do my daily Kumakanta ka sa devotions. Oo. Okay. Every time yan, sa car, pagsakay ko. Ano yung ginagawa mo para masabing meron kang personal relationship sa kanya? Siguro yung talagang pagdilat pa lang ng mata mo sa umaga, Okay. yung you surrender your day to Him. Mm-hmm. Lord, thank you for this day. Ganon. I start my day, thank you dahil nakatulog kami ng maayos. Lord, thank you dahil naprotektahan mo kami habang natutulog. Thank you, Lord, healthy kami. I surrender this day to you. Lord, sana yung sasabihin ko is something that will glorify you. Lord, sana lahat ng gagawin ko ngayon will glorify you. Lord, sana lahat ng decision ko ngayon will glorify you. Tama sa paningin mo. Ganon. Kasi kung iisipin mo lagi yung ako, Yun. diba? Basta ang lagi mong iniisip, kung may personal relationship ka, kung ano yung gusto ni Lord. Oo. At saka yung Nangyari tanggapin sa mo buhay. siya sa buhay mo. Okay, yes. Na siya ang in control, hindi ikaw. Kumbaga sa aeroplano, siya ang piloto. Oo. O, Diba? sa kotse, Kailangan siya ang yun. driver. Siya ang driver. Siya ang masusunod sa buhay mo. Yes. Yun. Oo. At para mangyari yun at malaman mo Kailangan kung mong tanggapin siya sa puso mo. Dapat din nagbabasa tayo ng Bible. Bible. Para malaman natin. Nandun naman lahat nakalagay na eh. Correct. Andun lahat. Ano Diba? ng sagot. Oo, Tapos kailangan. mag-daily affirmation ka, lahat. Daily devotion, lahat na yan. Praise and worship, ginagawa ko lahat yan. At yun nga, tulad ng sinabi natin kanina, ang pinaka-importante, yung nalaman mo, susundin mo. Susundin mo, hindi yung kukontrahin mo. Tsaka rin for me, I think ang pinaka-challenge din for me, every day ha,
is to have a Christ-like attitude. Amen. What Yeah. would Jesus do? Yun talaga ang pinagpe-pray ko din na isa kay Lord. Oh, ang hirap, ano? Ang hirap. Kaya minsan pag may mga nagchichismisan, ay, Lord. Sabi ko, ang hirap magkaroon ng Christ-like attitude, Lord. Mahirap sa lahat. Oo. Tapos pag may ginajudge na ibang tao, naku Lord, ang hirap magka-Christ-like attitude. Diba? Okay. Tsaka kasi kasama dun sa Christ-like attitude, diba? Yung kailangan, loving ka din sa ibang tao. Kahit na unlovable. Kahit unlovable, diba? Kahit minsan gusto mong awayin. Kung sumukurutin. Oo. Okay, And love then, pa rin. oo. At saka yun yung pinagpe-pray ko din. And for the many, many years din, syempre, pinagpe-pray ko yung temper. Diba? Kasi as we age, minsan paikli ng paikli yung temper natin, diba? So, isa rin yan sa pinagpe-pray ko na sana, Lord, diba? Yung wag tayo maging palaaway. Kasi, alam mo, ngayon, ang nakakalungkot talaga, baka hindi rin aware yung ibang mga Ang bilis tao. ng away ngayon. Yeah. It's so easy to give in to hate. It's social media, grabe. Ang social media, yes, ang dami, yung mga taong walang masyadong ginagawa. Oo. Kayo po ang ginagamit na instrumento ng kalaban. Kasi, wala kayong ginagawa. So, yung demonyo, busy-busy sa inyo. Kayo naman, busy-busy din ginagawa yung pinapagawa sa inyo ng demonyo. Pagiging idol daw. Pagiging Yung idol. Playground ng Yes. kalaban. So, it's so easy to give in to hate. So, ako yun yung pinagpe-pray ko na sana mangibabaw pa din yung love, Love. yung peace. Love never fails. Yes. At saka yung matuto tayong mas maging ano sa kapwa natin, yung mahinahon lang. Ano mabibigay mong advice doon sa mga kababaihan? O sige, pwedeng mas kalalakihan na rin. Sa lahat, Na nagkaroon ng kabiguan, challenges Oo. na katulad mo, pero Nako. para magtagumpay ulit, mapagtagumpay, Oo. magkaroon ng victorious life. isa lang po talaga, you really have to give your complete trust to the Lord. Amen. Trust Him with all your heart that He will take care of you, He will never leave you, He will never abandon you, Mhm. and in everything that you do, dapat kasama niyo po si Lord. Yun talaga ang sikreto for you to have a peaceful life. Mhm. Kasi talagang, ang kalaban will always be there to poison your mind Mhm. and to tell you this and that, diba? Na, kaya lang yun si Ami nasasabi yan, things are always easier said than done. Mhm. Na nangyari na po yan sa akin, na-experience ko na po. And I guess, it can also happen to you Mhm. if you only let Jesus enter your life. Amen. Diba? Amen. Allow Him to be there for you. Because hindi naman siya nawala eh. He's always there. Oo. Diba? Alamin natin kung ano yung mga gusto niya, lead Oo. not on our own Understanding. Diba? Siya ang Totoo. unahin. Una talaga siya. Pwede ba mag-request sa'yo? Ng ano, Pray for the people. Lalo na yung mga kasi maraming kababaihan dyan, mga single mother, unwed Yes. mother, di ba? Nahiwalay, alam mo na, lalo na yung mga kabataan ngayon na, dahil kung minsan, ang bilis magdesisyon sa buhay, ang daming ang bilis ng mga True. pangyayari ngayon Tapos, nahihirapan dahil Oo. sa nasasaktan. Yeah. Hindi maayos na kalagayan. Kung ano man. Sige. Ikaw, whatever you lead ng Holy Spirit. Okay. Sige. Let's pray. Lord, we thank you for this day, Lord. Maraming salamat dito sa opportunity na ito na ma-share ang kabutihan po na ginawa ninyo sa buhay ko. And we pray, Lord, sa mga nanonood sa atin ngayon na may mga pinagdadaanan pong challenges, na nahihirapan po, na halos gusto na mag-give up, Lord. Touch their hearts. Touch niyo po yung mga puso nila. Touch niyo po yung mga isipan nila, Lord, na nandyan po kayo. That you are always there to help them, to guide them, to comfort them, and to give them the peace and love that they need, Lord. Sana po ma-realize nila na kayo po ang pinakamahalaga sa lahat, Lord. Alam po namin na sa mga oras na ito, may mga ilan po sa kanila may mga nararamdaman din pong sakit. Lord, we pray that you heal them, you comfort them, Lord,
Bigyan niyo po sila ng lakas para po malabanan ang kahit anong sakit na kanilang pinagdadaanan. Yes. Lord, salamat po. Thank you for this show ni Miss Amy na marami po ang nabe-bless. And we thank also si Pastor and the entire crew for doing this show with us, Lord. And we just want to lift everything up to you, Lord. We thank you, we glorify you, and we give you thanks in all that we do. In Jesus' name we pray. Amen. Let me pray for you. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na to. Maraming salamat at hinayaan mo kaming mag-glorify ka, Panginoon, sa pamamagitan ng aming tukayong Ami. Panginoon, maraming salamat sa buhay niya. Kahit na ang dami niyang pinagdaanan, o marami siyang katigasan ng ulo, na sinasabi niya, pero andong ka pa rin. Yung may mga maling desisyon, na mas kinakilala ka na niya, Panginoon, tulad ng sinabi niya, ang dami niya pa rin ginagawa, oh Lord, na hindi siya totally nag-surrender, pero hindi ka nagsawa, Panginoon. Yung kahit na yung iba, kinompromise niya, hindi ka, Lord, gumibap sa Kanya. Maraming salamat sa katapatan mo, sa pagmamahal mo. Kaya ngayon, ayos na lahat sa Kanya, kompleto ang pamilya niya, may asawa siya. Hinihiling ko lang po, Panginoon, na ibigay mo lahat ng desires ng puso niya para sa mga anak niya, sa asawa niya, sa pamilya niya, sa mga minamahal niya sa buhay. For her children to become the children, the people you created them to be, O Lord. Kung ano yung purpose mo sa kanila, mangyari nawa sa kanilang buhay, sa kanyang pamilya, provide sa lahat ng needs nila, Panginoon. At syempre, alam namin, hindi lang needs, pati yung mga wants nila, ipagkakaloob mo dahil mahal na mahal mo siya at hindi mo siya pinababayaan, pati na ang kanyang mga mahal sa buhay. Let her shine more, Panginoon. At tulad ng sinabi niyang purpose niya, hindi lang sa showtime, kundi sa maraming lugar pa, sa mga kapitbahay, kung saan man siya makarating, Panginoon. Let her be the salt of the earth, the light of the world, na maging successful palagi, Panginoon, na siya isa sa mga sundalo mo na talagang, Panginoon, ay nagsisilbi sa iyo. Maraming salamat dahil alam namin magiging victorious pa ng higit ang kanyang buhay dahil ikaw ay sumasa kanya, ikaw ay nagmamahal sa kanya, ikaw ang laging kinakapitan niya. Maraming salamat sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Ito po ang dalangin namin. Amen. Amen. I love you. Thank I you love very you. much. And I pray for good health for you all. Panginoon, Good body, health, soul, and oo. spirit. Thank you, Healthy. Lord. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa inyo. Alam namin na pagpala kayo ng lubos at marami kayong natutunan. Kaya hanggang sa susunod po, hanggang dito pa rin sa Finding Hope with Ami.